lahat. Kami po ay mga Bible believers, mga Baptist po. Kami po ay magbibigay ng mga libreng babasahin mula po sa inyo. Mga libre po ito, wala pong bayad. At kami po ay mga ngaral ng kaunting mensahe ng ating Panginoon. At ito rin po ay libre, hindi rin po namin ito pinapabayad. At nais po namin kayong anyayahan na makinig po ng mensahe ng Bible, ng salita ng Diyos, at hindi po namin ibinibandila ang aming samahan, ang relihiyon, hindi po namin binabandila po dito, kung hindi ang tanging sinasabi lamang po namin, ang tanging pong bida sa ating buhay ay walang iba kundi si Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo sa atin. Siya po dapat ang maging pangunahin natin sa buhay, ang Panginoon. Hindi po ang mga ibang mga bagay, hindi po ang mga relihiyon, hindi po yung mga leader, ang simbahan, kundi po ang bida po sa Bible, ang mensahe po ng Bible, ng buong Bible ay walang iba kundi si Jesus. Mula po sa Old Testament hanggang New Testament, siya po ang sinasabi po sa lahat ng talata ng Bible. At ngayon po ay babahagi namin sa inyo kung ano po ang kalagayan natin sa Diyos. Ano po ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Sapagkat darating ang araw, ang sabi ho ng Bible sa Romans 14 verse 12, every one of us shall give account of himself to God. Bawat isa po sa atin ay haharap po sa Diyos at magbibigay sulit po sa kanyang harapan. At ano pa po ang pagkakakilala ng Diyos sa atin bilang mga tao? Ano po ang kalagayan natin sa Diyos? Ano po ang paningin ng Diyos sa tao ngayong pong panahon natin ngayon? Ang sabi ho ng Bible, kaibigan, sa Isaiah 59 verse 2, your iniquities have separated between you and your God, and your sin have hid his face over you, that he will not hear. Sabi ho ng talata sa Tagalog, kaibigan, yung kasalanan, yung kasamaan ng tao, ang siya pong nagpapahiwalay mula sa Diyos. Upang ang Diyos ay magpupri o itago ang kanyang mukha at isara ang kanyang tenga, dahil po ito sa ating mga kasamaan, sa ating kaisipan na masama, sa ating kalikasan na kasamaan, yun po ang nagpapahiwalay po sa atin mula sa Diyos. At pinapatunayan ho ng Bible na ang tao po ay likas pong merong tinatawag na kasalanan. Sapagkat ang sabi ho ng Romans 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi makakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Yan po ang dahilan kung bakit tayo po hiwalay sa Diyos. Yan po ang dahilan kung bakit hindi po tayo pwedeng mapunta sa langit, kaibigan. Dahil po sa ating kalikasan bilang isang makasalanan. At ang bawat isa po sa atin, ang sabi ng Romans 14:12, ay magbibigay sulit sa Diyos. Aharap po sa Diyos. Every one of us shall give account of himself to God. Ang bawat isa po sa atin ay haharap po sa Diyos at magbibigay ng sulit sa Diyos. Sapagkat ang tao po ay makasalanan, so ibig sabihin po ang paningin ng Diyos sa atin ay isang kaaway. Yan po ay pinapatunayan ng Bible. Ngunit ang akala ho natin na ang kasalanan na ito ay kaya ho natin itong takpan sa Diyos. Sapagkat napakarami pong mga tao na pinipilit po ang kasalanan sa Diyos ay tinatakpan sa pamamagitan ng kautusan, sa pamamagitan po ng mabuting gawa, sa pamamagitan ng relihiyon, sa pamamagitan ng pagsamba kahit kanino po. Ngunit ang sabi ho ng Bible sa James chapter 2 verse 10, whosoever, ang lahat po ng tao ay sila po ay susunod sa kautusan. Subalit kaibigan, ang sabi, yet offend in one point, he is guilty of all.
Kung ang tao ay susunod sa kautusan, subalit lalabagin niya ang isa, ay lahat po ay nilabag na niya. So pinapatunayan ho ng James chapter 2 verse 10 ay hindi po natin kaya sundin ang kautusan ng Diyos sapagkat nasa kalikasan na po natin na bilang tao ang kasalanan. Ngunit kaibigan, ang sabi ng Bible sa Romans chapter 10 verse 4, Christ is the end of the law. Whosoever believeth, ang sino man daw po ang magtitiwala at sasampalataya sa Panginoon ay kanya pong tatapusin ang kautusan. Sapagkat kaibigan, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Yan po ang pinapatunayan ng Bible. Hindi po natin kayang idala ang sarili natin sa langit. Kung hindi, ang sabi ng Bible, si Jesus po ang kaya pong mag-angat natin, magdala sa atin mula sa langit, kaibigan. Ang sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, He hath made him to be sin for us, who knew no sin, that he might be the righteousness of God in him. Siya po ay naging kasalanan. Siya po ay ginawang kasalanan. Kahit hindi po niya alam ang kasalanan, wala po siyang kasalanan. Subalit ginawa po siyang kasalanan ng Ama para sa atin, upang ang katuwiran po ng Diyos ay baba sa atin lamang. Yan po ang pinapatunayan ng Bible. Sapagkat hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, kaibigan. At ang daming makakapagligtas sa atin ay walang iba kundi yung namatay sa krus, yung nagbuhos ng mahal na dugo niya sa krus ng Kalbaryo, upang tayo po ay mabigyan ng kaligtasan, kaibigan. Siya po ang namatay sa krus ng Kalbaryo, siya po ay nabayubay, ngunit ang tanging hinihingi ng Diyos, kaibigan, ang sabi ng Bible, doon po sa John chapter 3 verse 36, He that believeth on the Son have everlasting life, and he that not believeth on the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. Ang hinihingi po ng Diyos sa ating kaibigan ay sumampalataya sa kanyang nag-iisang anak na si Jesucristo bilang tagapagligtas, bilang Panginoon, bilang isang Diyos. Ngunit kung hindi ka sasampalataya sa kanyang anak, ang sabi ng Bible, that the wrath of God abideth in him. Ang kagalitan ng Diyos ay mababa sa inyo. Ang kagalitan ng Diyos, kaibigan, ay walang iba kundi ang parusa mula sa impyerno. Yung kagalitan ng Diyos, yung tinatawag na impyerno o yung apoy na hindi namamatay o yung dagat-dagatang apoy na sinasabi ng Bible sa Mark chapter 9 verse 44, where the world dieth not and the fire was not quenched. Kung saan doon ang uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napupugnaw. At pinapatunayan ho yan ng Revelations 20:14 and 15, death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ang kamatayan at ang Hades ay itatapon po sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. At ang sino mang hindi makita sa aklat ng buhay, kaibigan, ang sabi ng Bible, ay itatapon po sa dagat-dagatang apoy. Walang ibang magliligtas po, kaibigan, sa atin kung hindi ang Panginoong Jesucristo, hindi po ang relihiyon mo, hindi po ang pastor, hindi po ang ministro, hindi po ang father. Kung hindi ang Panginoong Jesucristo, ang tunay na pananampalataya lamang po sa Panginoong Jesucristo ang siyang makakapagligtas. Meron tayong pananampalataya, kaibigan. Naniniwala tayo, merong isang napako sa krus, merong isang nagbuwis. Subalit, kaibigan, ang pananampalataya na nakakapagligtas ay yung tinatawag na pagbibigay sa Panginoon ng isang pagbigkas, ng isang pananampalataya, ng isang buong puso, at yung tinatawag na totoong pananampalataya, kaibigan. Sabi ng Bible sa Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon
at siya po ay muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Ang pananampalataya na ito, yung paniniwala na siya po ay mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, yung tinatawag na yung paniniwala mo na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili maliban lamang sa ginawa po niya sa krus ng Kalbaryo. At siya po ay muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Siya po ay namatay para sa iyong kasalanan. Siya po ay muling binuhay ng Diyos. Yan po yung ating sasampalatayanan sa Panginoon nating Jesucristo. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Yan po ang sinasabi ho ng Bible. Sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagdating ng panahon, ang sabi ho ng Bible sa Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Darating po ang panahon, ang sinasabi ng Bible, itatakda sa bawat isa ang minsang mamamatay at pagkatapos ay pamupo. Yan po ay katotohanan na atin naman pong nakikita. Na darating ang araw, appointment, meron kang appointment sa kamatayan, meron kang pagkikita may kamatayan. At ang sabi ng Bible, pag dumating yung panahon na yon, ay ikaw ay haharap sa iyong lumikha. Ikaw ay magbibigay sulit sa Kanya. At ang sabi ng Bible, kaibigan, dapat makita si Jesus sa buhay mo. Dapat meron kang isang tagapamagitan mula sa Diyos at sa tao. Sapagkat ang sinasabi ng Bible, for there is one God, one mediator between man and God, the man Christ Jesus. Sapagkat merong isang tagapamagitan sa iyo at sa Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Siya po ang tagapamagitan. Wala pong iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. At darating ang araw, pagharap natin sa Diyos, kung kinilala mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay, sabi ng Bible, John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kagaya ng marami, ang sino mang tatanggap sa Kanya, ang sino mang sasampalataya sa Kanya, ay bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yan po ang pangako ng Diyos sa bawat tao na natatanggap sa Kanya. Yan po ang pangako ng Diyos sa bawat tao na kikilala sa Kanya bilang tagapagligtas, bilang Panginoon, bilang isang Diyos, bilang isang tagapagligtas, bilang isang tagapamagitan. Ang pangako po ng Diyos, bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Siya po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang pupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Yan po ang sinasabi ng Bible. I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Siya po ang daan. Wala pong ibang daan. Sa ngayon, hindi po natin yan inaalala sapagkat malakas pa po tayo. Wala tayong karamdaman. Wala po tayong iniisip. Nakaharap tayo sa Diyos. Subalit, pagdating po doon sa ilang oras, ilang araw na nananabi sa ating buhay, wala ka pang ibang tatawagin kung hindi ang Diyos. Wala kang ibang tatawagin kung hindi ang Diyos. Yan po yung conclusion ng tao. Yan po yung dulo ng tao. Kapag siya po'y namamatay, tatawagin at tatawagin mo ang Diyos. Kailangan, pagbago dumating ang kamatayan na iyon, kaibigan, kinilala mo si Jesus sa iyong buhay. Tinanggap mo bilang tagapagligtas sa iyong buhay. Tinanggap mo na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, kung hindi ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ang tangi lamang pong makakapagligtas sa iyong kaluluwa, kaibigan. Maraming salamat po. Yun lamang po. Palain po kayo ng Panginoon. God bless you.